Si Pangulong Rodrigo Duterte po ngayon ay nasa bansang China para sa kanyang 4-day state visit. Ating pong pag-usapan ang mga benepisyo at implikasyon ng kanyang pagpunta roon. Pag-usapan po natin yan kasama si Attorney Mariz Manalo, isang legal practitioner. Good morning! Good morning, Dayan, at good morning po sa ating mga kababayan. Your general thoughts, Attorney Mariz, sa pagpunta ni Pangulong Rodrigo Duterte dun sa bansang China, sa mga implikasyon po nito sa ating bansa? Well, sa akin sa akin pong kanina ko lang kasi nakita yung yung how he was welcomed by the country that is China. Napakainit po ng pagkaka-welcome sa ating Pangulo ng bansang China. Considering that in the past administration, alam niyo namang nagkaroon ng problema, di ba? To the point na nagkaroon ng ban para sa mga sa tourism. Nagkaroon ng mga ban sa few of our exports like yung banana, at hindi maganda yung mga pakikipagtalastasan ng mga kapwa-kampo kasi nga because of yung claim natin sa Panatag Show. Ngayon, nung makita po natin, napakaganda at napakainit, especially, seeing the flag of the Philippines in the middle with the Chinese, yung China flag na nasa gilid. Well, it's a protocol, di ba? Yung mga protocol yan ng mga bansa na to welcome yung isang representative ng kapwa bansa, like especially the president na pupunta. Talagang ganyan. Pero iba po, kasi ngayon ko lang din nasaksihan, siguro hindi ko lang nasaksihan in the past, pero ngayon ko nasaksihan kung paano ganun kainit i-welcome ang bansang Pilipinas ng bansang China, considering that we have a problem, territorial dispute, dun sa ating claim dito sa Panatag Shoal, di ba? Attorney, nabanggit niyo yung sa West Philippine Sea. Ano po kaya mga posibilidad na mangyayari po sa claim po natin dito sa West Philippine Sea na nagpunta po nga doon ang Pangulo? Well, the President, ang Pangulo ay talaga namang kinlaro niya na ayaw niya tong pag-usapan ng directly. Meaning, siguro in a way na yung mga indirect, yung baka naman po pwedeng, President Duterte has this way of convincing Meron siyang power of convincing people. So, ako nakikita ko lang po and sana magkatotoo, na pagbalik ng Pangulo dito, may pasalubong sa atin, which is welcome ulit ang ating mga fishermen para magkaroon ng, joint na pangingisda dito sa West Philippine Sea. Okay, question. Ibig sabihin ba nito, tinatapo na natin yung decision? Ibig sabihin ba nito, tawag dito, nire-recognize natin ang sovereignty ng China? No. Kasi pwede pong magkaroon ng bilateral talks, pwedeng merong kasulatan, pwedeng wala, kung saan ay magkakasundo ang dalawang bansa na without actually waiving their right to claim sovereignty on a particular place, pwede sila magkaroon joint exploration. Hindi po ibig sabihin nun, nire-recognize na natin ang sovereignty ng ibang bansa, like for instance, China. Hindi po ibig sabihin ito. Hindi po ibig sabihin yon. So, pwedeng magkaroon sila ng usapan na siguro para sa ikabubuti ng ating pagsasama bilang part of an Asian countries, magkaroon ng eksplorasyon doon ang kapwa nating citizens. I think ako malakas ang loob ko and napipinto ko na magkakaroon ng ganitong pag-uusap at ganitong kasunduan na pwede pong masking hindi nakasulat. Kung pa gentleman's agreement. Ako, I would go for that. Kasi pag nakasulat pa yan, alam mo naman yung mga mahilig mamutak dito sa atin, baka sabihin, it's impeachable, blah, blah. I don't think so. O sana nga magandang pasalubong okay. We have to consider the fact na napakalaki po ng bansang China at wala naman talaga tayong kakayanan na makipaglaban. Sabi nga ng Pangulo, bakit tayo magkakaroon ng war games? Can we have peace game? Kumbaga instead na ang ilagay mo sa inyong pagpapractice, yung pag-aaway, bakit hindi yung pagkakaisa? Pagkakaisa ng magkapitbahay. Mas madaling kasama o makipag-usap sa kapitbahay kaysa yung napakalayo, di ba? Napakagandang mga posibilidad, ang sana makikita natin. And considering that, yung pagpunta ng Pangulo, nakita mo, napakaraming businessmen na gusto sumama. Dahil po, hindi natin maidi-deny na talaga ang business dito sa bansa natin ay talagang majority, mga Chinese.
sa yung mga malls, yung mga projects ng mga, 'di ba, infrastructures. Marami po talaga mga Chinese tayong mga negosyante. At yun ang tinitingnan ng ating Pangulo. Malaki ang impact niyan sa trade and investment industry. Thank you very much, Attorney Maris Manalo, sa mga magagandang balita na we could expect sa Okay. state visit ni Pangulong Duterte sa bansang China. And syempre, si Attorney Maris Manalo po ay nag-celebrate ng kanyang birthday Happy kahapon. Belated happy birthday, Thank you, Attorney Maris thank you. Manalo! At may Ay, may silver cake pa! cake kami! Ay, may cake pa ako! Surprise! Ay, salamat! Ako, Diyos ko, para ako Miss Philippines ito. Wish na wish. Make a wish! I wanna be part of PTV4. Permanently. Okay. Ay, thank you. Maraming salamat po sa aking mga, namula akong bigla. Thank you, Regina. Maraming salamat po sa aking mga kapamilya dito sa Channel 4. Sa inyong lahat, sa production at feeling ko show ko to. Go lang, Thank you, attorney. thank you. Maraming po salamat.